Bakit hindi niyo siya bitiwan? Tignan natin kung masasangkan niyo itong mga pala ko. Amin ang lupang ito, Don Servando. Mapapatay niyo muna ako. Mapapatay niyo muna kami lahat bago niyo makuha ang pinaghirapan. Pinaghirapan? Paano utang niyo sa akin? Kailan niyo ako babayaran, ha? Nangako kami, Don Servando. Nangako kami babayaran namin hanggang sa huling sentimo ang aming mga pagkakautang. Kaunting panahon lamang ang hinihiling namin sa inyo. Naasawa-sawa na ako sa mga pakiusap ninyo. Pumili ba kayo sa mga kasulatan? Hawak ko ang mga dokumento! Ha? Mga peres na dinaya mo, Tama na, mga huwad na dokumento. Sige kayo. Sige, Hertong Barako. Kung mahalaga sa'yo buhay mo at ang buhay ng mga kasama mo, alis kayong lahat dito bago sumikat ang araw. Kung hindi na kayo sisikatan ng araw. Sige, sunugin lahat yan. Sige! Halika na, dali! Sige! Tingnan natin! Bertong Barako! Sige, uminom kayo. Kumain kayo. Ayan. Masarap lasapin ang tagumpay. Mabuti na lamang at natauhan yung mga walang hiyang mga magsasakang yon. Hindi ba? Dali. Kung nakipagmatigasan sila sa akin, pinaglalamayan na sila ngayon. Ha? Pasalamat sila Don Servando at binigyan niyo pa sila ng pagkakataon. Kung tutuusin, dapat sana
Rimatado na ang kanilang mga lupa bago dumating ang mga Amerikano. Bueno, masyado silang nagtiwala sa pamumuno ni Bertong Baraco. Pinagbibintangan nila ako na pinarsipika ko raw ang kanilang mga titulo Torrens. Legal ang hinahawakan ko mga dokumento. Wala silang ebidensya, Don Servando. Kahit makarating pa sila sa husgado, wala silang katibayan na inagaw niyo ang kanilang mga lupain. Di ba? Katunayan, na kayo lamang at walang iba ang Panginoon dito sa San Vicente. Di ba mga kasama? Kaya't uminom tayo sa tagumpay ni Don Servando Visconde. Uminom tayo! Mga kasama, dumating na tayo sa dulo ng ating pagtitiis. Tama-tama ang lugar na ito para sa atin. Alam ko kayong lahat ay namuhunan ng pagod, hirap, at katatagan ng loob para iwanan ang inyong mga sariling tahanan sa San Vicente. Ngayon narito tayo sa isang lugar na hindi pa narating ng kahit sino pa man. Dahil sa pangapi at paglapastangan sa atin ni Don Servando Visconde, ay pagyayaman natin ang lugar na ito upang magsilbing pugad natin, upang tayo hindi matagpuan. Oo, tayo maliliit, ngunit tayo marami. At dahil nandyan, tayo magiging sagisag ng pagkakaisa, katulad ng mga gamo-gamo. Tayo maninirahan sa isang matatag at matibay na pugad. Ang pugad lawin. At simula sa araw na ito, ay paglalaban natin ang ating karapatan ng ngipin sa ngipin. At ang pagkakaisa natin ito ang magiging simula ng ating pagkikiganti. Bakit? Ano yun? Ang taong nandun sa taas. Anong nangyari? Si Bertong Baraco, ho. Dinala si Alberto. Si Baraco.
Don Servando, bakit ho? Si Bertong Barako! Habulin nyo! Dali! Sundan mo sila! O ano? Nasaan? Hindi ho namin siya inabutan. Bigla akong nawala sa dilim. Tenang Matilde. Pilo, gumawa ka ng paraan para makarating ang sulat to kay Don Servando. Papatayin ko talaga ang batang to kapag hindi niya tayo pinagbigyan. Berto, hindi naman sa pinangungunahan kita. Si Don Servando nagkasala sa'yo. Bakit naman ang walang malay na batang yan ang idadamay mo? Siya nga naman, Berto. Nasaan ang ating konsensya? Hindi dapat gamitan ng konsensya ang hayop na yan. Siya na rin nagturo sa atin upang umisip tayo ng ganito. Kapag hindi siya pumayag, ay kailangan patunayan natin na tayo may isang salita. Lunod na tayo sa hirap at kapihan. Kung meron dapat nasisihin sa nangyari kagabi, ay walang iba kung hindi ikaw. Ikaw, Matilde! Bigong-bigo sa'yo si Bertong Barako, no? Kahit ang anak mo ang pinagdisitaan! Kung ano man ang masamang hinala mo sa akin, wala na akong magagawa. Ang mahalaga lang sa akin ay ang aking anak. Servando, gumawa ka ng paraan para may balik siya sa atin. Paraan? Saan impyerno ko hanapin ang mga demonyong yon? Malawak ang kabundukan ng San Vicente. Saan ko sila sasaliksikin? Don Servando! Don Servando! Ano? Don Servando! Bakit? May naghagis ng sulat sa bakuran. Don Servando, nasa mga kamay namin ang buhay ng iyong anak. Kapag hindi mo nabalik sa amin ang lupang iyong kinamkam, papatayin namin siya. Ang kasagutan mo ay iwanan mo sa kapilya sa parang. Kapag hindi kami nakatanggap ng sagot sa loob ng 3 araw, huwag mo nang asahan na buhay pa ang iyong anak. Mga gamo-gamo sa pugad lawin. Kaya takot. Gusto pa niya takutin ang mga patay gutom na yon. Hindi ako isang taong madaling takutin. Hindi! Servando, papatayin nila si Alberto. Ibigay mo ng kanilang kahilingan. Ano? Naloloko ka na ba? Gusto mo sumuko ako sa mga walang yun? Katumbas pa ng mga lupain mo ang buhay ng iyong anak. Servando, sadyang kanila mga lupang yun. Bakit hindi mo na lang sila pagbigyan? Pinapanigan mo ang mga magsasakang yun! Pinapanigan mo si Barako! Ang pinapanigan ko ay katarungan. Lahat man ng ating kayamanan ay hindi ko ipagpapalit sa buhay ni Alberto. Tumigil ka! Tumigil ka! Gawin na nila ang gusto nilang gawin sa iyong anak. Pero nuka! Hindi ako susuko sa kanilang hinihingi! Pilo, Anong kailangan ninyo, Doña Matilde? si Berto. Ibig ko siyang makausap. Nasaan siya? Parang awa mo na. Dalhin mo ako sa kanya. Bantayan siya!
Berto? Berto? Si Doña Matilde kasama si Ana. Paano niya natuntunan ang lugar na ito? Ewan ko. Naka-jeep sila. Gusto ko raw makausap. Papupuntahin ko ba rito? Berto, nasaan ang aking anak? Nasaan siya? Walang mangyayari sa kanya, Matilde. Kung ibibigay na asawa mo, ang mga lupain namin. Isang pagting na lamang natitira't mo ipigil. Sa nag-aalap na damdamin aking mga kasamahan. At kapag yan ay nalagot pa, hindi ko na kaya mangako sa'yo. Kung ano mangyari sa'yo, anak. Huwag, Berto. Maawa ka sa kanya. Kapag ginawa mo yan, ikaw na rin ang papatay sa sarili mong anak. Maniwala ka. Si Alberto ay tunay mong anak. 3 buwan ako noong nagdadalang tao. Nang tayo'y magkahiwalay. Siya ay anak mo. Paniwalaan mo siya. Naipagtapat sa akin ni Matilde ang lahat. Nang araw na ikakasal na lamang kayong dalawa, sinona ng mga Hapon ang kanilang lugar. Napilitan silang mag-evacuate hanggang sa mapadpad sa asyenda ng mga Visconde. Nakaligtas nga siya sa mga Hapon. Pero hindi siya nakaligtas sa kamay ng walang hiyang yon. Alam ko yun. Ngunit nagpasabi ako na sa kabila ng kanyang kasawihan ay nakahanda akong tanggapin siya. Para ano pa? Upang iyong pandirian? Matilde, kinalimutan ko lahat ng magitin sa atin. Ang malaga ngayon ay ang kapakanan ng aking mga kasamahan. 24 na oras na lamang nalalabi. Kapag nagwalang bahala siya, papatayin mo ang sarili mong anak. Bakit hindi na lamang akong patayin mo? Kung talagang gusto mong maghiganti sa kasamaan ng aking asawa. Bakit hindi na lamang ako, Berto? Huwag na lang si Alberto. Bigyan mo siya ng karapatang mabuhay. Kung puso ko siyang pinagkakaloob sa iyo, sapagkat ikaw ang tunay niyang ama, Berto. Huwag, Berto, huwag. Anak mo siya, Berto, anak mo siya. Pilot, bawa na sila. Berto! Berto, huwag! Huwag! Berto, maawa ka sa kanya, huwag! Anak mo siya, Berto! Huwag! Ang busabos nga naman. Kahit kailan ay taglay ang ugaling busabos. Bakit, Matilde? Ang daan ba papasok sa ating vilya ay sa likuran? Hindi mo na ba alam gamitin ang pinto sa harap?
Nakipagkita ka sa kapwa mo busabos. Nakipagkita ka kay Bertong Paraco. Hindi ba? Hindi ba? Ang hinahanap ko ay ang kaligtasan ng aking anak. Hindi mo sinagot ang tanong ko, Matilde. Saan ka nang galing? Sa Pugadlawin? Saan ang Pugadlawin? Saan? Kung alam ko man, mapapatay mo muna ako bago ko sabihin sa'yo. Nita, maaari ba kitang abalahin? Oo, bakit? Naisip ko kasi, ikaw ay isang dating guro. At malawak ang iyong pangunawa. Maaari mo akong tulungan. Tungkol saan? Mabigat ang pagsubok ang nangyaring ito. Nakapagbitaw ako ng kapasyan tungkol sa batang yan. At ngayon ay hindi ko alam aking gagawin. Bakit mo magiging problema ang sarili mong anak? Marahil niloob ng Diyos na mabuksan ang katotohanan upang tuluyan ang magkaroon ng katahimikan dito sa Pugadlawin. Totoo yan, Berto. At nasisiguro ko sa'yo na kaming lahat dito ay maunawaan ng iyong katayuan. Ikaw ang kinikilala namin pinuno. At nakahanda kaming lahat na sumunod sa iyong ipag-uutos. Ano ang dapat kong gawin? Unang-una, Berto, tibayan mo ang pananalig sa Diyos. Siya ang higit na makatutulong sa iyo. Pangalawa, pagtulong-tulungan nating paunlarin ang lugar na ito. Bungkalin natin ang mayamang lupo na kapaligid sa atin. At sa pamamagitan ng tiyaga at pagsusumikap, ay unti-unti nating maibabalik ang nawala nating kabuhayan. Kasabay ang pag-asang magkakaroon tayo ng isang maganda at matatag na kinabukasan. Ang ligaya ng pagmay ng api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ganyan. Inaasahan ko na kayong lahat ay hindi makakalimot sa ating pambansang awit. Alberto, stand up. Sagutin mo ako. Anong kahalagahan sa iyo ng magulang? Ang magulang po ay dapat mahalin at igalang dahil sila ang nagbigay buhay sa amin. Magaling. Napakaganda ng pangangatwiran mo. Tapos na ang klase. Pwede na kayo magsiuwi. Tay! Nita, kamusta si Alberto? Mabuti. Naku, maipagmamalaki mo ang anak mong yan. Sa lahat na nag-aaral dito, siya ang pinakamatalino. Siya nga pala, Nita. Yung pinagbili mo sa akin na kukurtinahin, nabili ko na. Salamat. Pero, hindi ba mapanganib ang pagbababa mo sa bayan? Huwag kang mag-alala. Doon naman kami sa San Roque na mimili. Anita, siya nga pala. Pwede ba kita makausap mamaya? Bakit hindi? Nita? Nita? Berto? Gandang gabi sa'yo, Nita. Magandang gabi naman. Kanina pa kita hinihintay. Halika, tuloy ka. Puka. Sandali lang. Kukuha kita ng salabat, ha? Wag na, Nita. Baka makalimutan ko pa ang sabihin ko sa'yo, eh. Alam mo, matagal ko na ibig ipagtapat sa'yo ito, eh.
Kanya lamang, hindi ako magkaroon ng lakas ng loob. Bakit? Ano ba yon? Huwag na natin banggitin ang salitang pag-ibig. Tawagin na lang natin pakikipagsapalaran. Napag-ukulam mo rin lamang ng pag-aaruga at pagmamahal si Alberto. Ibig ko sana kung papayag ka, na ikaw na ang maging tunay na ng aking anak. Bakit, Nita? Minasama ba sinabi ko? Berto, mahirap ipagkailaan tunay na damdamin. Ngunit ngayon, aaminin ko, matagal ko nang hinihintay ang mga katagang yan. Magaling. Magaling. Huwag niyo makakalimutan mag-isayo araw-araw. Alberto, gusto kong ipakita mo sa akin ngayon ang iyong lakas at bilis sa larangan ng pakikipaglaban. Opo, Itay. Sige, magpahinga ka na. Tay, natutunan ko ng lahat. Pero paghawak ng baril, hindi mo pa sa akin tinuturo. Magaling ka doon, di ba? Alberto, dito sa Pugad Lawin, pinakamagaling sa paghawak ng baril ang iyong ama. Berto, bakit hindi mo ipakita sa kanya yung nalalaman? Sa lumaki rito sa Pugad Lawin, ikaw na ang pinakamagaling. Ito lamang tanda mo at ilagay sa iyong isip na ang baril ay sagisag ng karasan at gagamitin lamang sa pagtatanggol ng katarungan. Mahalaga ang pangarap sa akin, Itay. Huwag po, Senyorito Ramon! Huwag po! Mama po kayo sa akin! Huwag po! Bien! Bien! Matatag pa rin ang iyong pulso, ha, Ramon? Subukan ko kaya? Huwag na, Papa. Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo. Baka lalo lang lumaki ang asunto eh. At ikaw, babae. Ang ikatlong bala ng baril na ito sa pagitan ng iyong mata. Kapag nagsumbong ka kanina man. Naintindihan mo? Opo, Senyorito. Opo. Ha? Opo. Sige, dali yan. Iho, wala kang iniwan sa iyong papa.
wala kang pinaligtas na babae rito sa San Vicente, ha? Pati nating mga katulong ay Papa, ang lahat ay nabibili ng salapi. Kaya lang, baka mabigo ako sa isang babae. Ano? Ikaw na si Ramon Visconde na aking anak ay mabibigo sa isang... Sinong babaeng ito, iho? Si Marita, Papa. Ang anak ng hepe ng pulisya. Ang anak ni Kapitan Flores. Bueno, iho, pagbigyan mo na ang aking kaibigan na ito, ha? Kahit na konti, bigyan mo ng respeto ang kanyang posisyon. Diyan nga ako nabubwisit, Papa. Kung hindi naman sa inyong impluensya, hindi naman siya magiging hepe, Alam ko. Pero huwag kang maging masyadong desperado, Ramon. Total, maraming magagandang mga isda rito sa San Vicente, ha? Servando, kaya lumalaki ang loob ng iyong anak dahil sa kinukonsenti mo ang kanyang mga kalokohan. At sino nagbigay sa iyo ng pahintulot na makialam sa usapan namin? Anak ko rin si Ramon. At tungkulin kong ituwid ang kanyang mga pagkakamali. Pagkakamali? Bakit, Mama? Ano bang pagkakamali ang nagawa ko? Iho, ang lapastanganin mong karangalan ng isang babae ay isang malaking kasalanan. Alalahanin mong babae rin ako. Basta de tonteria. Ang hirap sa iyo, Matilde. Pumapares ka sa mentalidad ng mga Indio. Na magalit, Servando. Para sa kinabukasan din ni Ramon ang iniisip ko. Kung ipagpapatuloy ba niyang kanyang pag-aaral sa Maynila, di lalong makakabuti sa kanya. Dito wala siyang ginawa kundi maglasing, mambabae at manggulo. Mama, hindi na ako batang musmus para pagsabihan ng mga bagay na yan. Kung may nanggugulo ron, tsaka mga bata ni Bertong Barako yon. Huwag mong idamay ang ibang tao sa ating usapan, Ramon. Maraming taga-bayan ang nagrereklamo sa ginagawa mong kalupitan. Kung meron silang reklamo kay Ramon, sa akin sila magsumbong. Magandang hapon po, Don Servando. Flores, napasyal ka. Ano ba atin? Meron lang akong ibabalita kay Ramon. Nakausap ko na yung may-ari ng kabaret sa Luwasan. Yung nangyaring gulo ng isang gabi, iurong lang kanilang demanda. Hindi niya inurong yun, Di lalo siyang nahirapan sa akin. Pa, sandali lang. Sige. Hepe, meron akong malaking patupada sa linggong darating. Pakisabi mo lang sa mga pulis mo. Huwag silang makikialam. At bago ko makalimutan, ipaalam mo rin kay Marita. Dadalaw ako mamayang gabi. Ayoko, Papa. Sabihin mo sa Ramon na yan, kahit abuti siya ng mahal na araw, hindi ako makikipag-usap sa kanya. Huwag ka sanang ganyan, Marita. Tao siyang nagpunta rito. Tao mo rin siyang pakiharapan. At kailan naman naging taong demonyong yun? Baka kala nyo hindi ko alam mga kawalangyaan niya. Isa siyang pusakal na sugarol, lasinggero, babaero. Ipagpalagay na natin. Pero alalahanin mo, sa lahat ng babae rito, ikaw lang ang kanya iginalang. At ang isa pa, siya ay anak ng pinakamayaman dito sa San Vicente. Yan naman ang hirap sa inyo, Papa Naturingan kayong hepe ng pulis, pero tuta lang kayo ng mga Visconde. Marita, dapat mong malaman na napakalaki ng utang na loob ko sa mga taong yan. Hindi ako tututol kung si Ramon ang iyong mapapangasawa. Ginaramdam kong biguin ka, Papa. Pero wala kay Ramon na hinahanap ko sa isang lalaki. Ano ba, Marita? Hindi ka malalabas dyan? Nainip na ako! O baka naman gusto mong wasakin ko muna ang pintuan na ito? Bibilangan kita! 1,
Dalawa! Tatlo! Talaga bang kanya maligaw ang mga Visconde? Bastos! Hindi ako marunong manligaw, Marita. At sa kahit na sinong babae, hindi ako marunong manuyo. Pero ito ang tandaan mo. Kapag ginusto ko, makukuha ko. Ah, ganon. Pues, gusto ko ring malaman mo na kahit na ikaw ang kahuli-huliang lalaki sa ibabaw ng mundo, hindi kita matatanggap. Mangingitim na muna ang mga rosas na to bago kita patulan. Pinahanga mo ako, Marita. Yan ang gusto ko sa isang babae. Matapang, lumalaban, matigas ang dibdib. Pero nang dahil sa iyo, Marita, susundin ko ang isang kasabihan. Walang matimtimang birhen sa isang lalaking matiyagang manalangin.